Hello guys, for this video ay magpapalit tayo ng rear shock sa ating scooter. So itong luma natin ay isang YSS na DTG na 295mm. Then itong ipapalit naman natin ngayon ay isang Racing Boy na C-Series 295mm yung haba. Itong model na to ang top of the line ni Racing Boy dito sa Pilipinas na single shock at hindi siya debaso na pang scooter. Nasa low end ay yung M series, then sunod ay yung A2 series, at ito na nga yung top of the line, yung C series. Ito nga palang shock ay nabili ko sa C2MP or Team C2MP sa Shopee. Isa sila sa mga legit seller ng Racing Boy. Tapos kita nyo naman sa unboxing video ay naka bubble pack pa yung mismong shock, maliban dun sa bubble pack nung packaging niya. Doon naman tayo sa laman ng box. Maliban dun sa mismong shock ay meron din siyang included na manual and then yung warranty card. Then itong mga accessories niya, bali meron yung dalawang bushing para sa magkaibang brand, either Honda or Yamaha, kung alin man nagfi-fit. Then yung isang rod na pang-adjust nung sa spring, isang Allen key pang lock nung adjuster, at yung dalawang washer. May kasama pang keychain pero Yamaha nga lang. Ito nga pala yung pangalawang Racing Boy ko na ilalagay sa unit, dahil yung unang binili ko noon ay yung Racing Boy na M series, so 300mm yon. Mas mahaba ng konti rito pero konti lang naman. Meron din itong premium version, yun yung kulay black, and then gold plated yung pinaka piston rod nung shock. At isa lang ang pwede mong i-adjust dito, yun yung sa preload or yung paano or gaano katigas yung gusto mo dun sa spring. So ngayon, wala na akong nakikitang ganitong model ng YSS na DTG, dahil yung bagong DTG ngayon ay hindi na siya click type gaya nito, yung adjustment ng preload. So mas mabilis kang makapag-adjust ng gusto mong setting ng preload kumpara sa bagong model ngayon na same din ng RCB na naka-thread type. Pag sinalpak na natin yung shock ay huwag kalimutang ilagay yung dalawang washer na yan sa magkabilaan. Bale, ang pinakita ko lang ay kung paano i-adjust yung shock, pero wala akong may bibigay na definite na setting kung sang part siya or point na mas komportable, dahil una-una ay hindi naman tayo parehas ng timbang, and then yung kalsadang dinadaanan natin, kung either single or laging may OBR or ginagamit sa pangkarga gaya ng mga lalamove. So ito yung initial setting ko, then ilalabas namin tong unit para ma-test drive ng may OBR. Pag nakuha nyo na yung gusto nyong setting ay huwag kalimutang i-lock
yung insert screw gamit yung Allen wrench na kasama sa unit. So higpitan nyo lang yan para hindi siya lumuwag in case. And mas maganda siya pag nakaharap dito sa side para mas madaling ma-access kung gusto pang i-adjust ulit. So ayan guys, hopefully yung video na ito ay makatulong sa inyong decision sa pagpili ng shock para sa inyong scooter. Para sa mga susunod nating DIY and item reviews, don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli!